Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, nako, nagwala si Cheese, nakakagulat, sumunod sa ICC. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga kababayan, i-share ko lang po sa inyo, no, itong isang post about sa pag-aaresto, no, ng ICC mga kababayan. Ito po yung post mga karibin natin, no. Mula po ito sa One News, Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Yan mga kababayan. Ito po ang sabi niya. Klaruhin lang po natin, baka kasi 'di ba, meron something. Ito. Basahin ko po sa inyo yung sabi niya, ha. When a person is arrested under the warrant of arrest from the ICC, he should be turned over to law enforcement officer of a member state. Very clear po mga kababayan ang sinasabi niya dito. Member state, ibig sabihin miyembro po yung estado mga kabayan. Yung bansang yan ay miyembro ng ICC, okay? Sabi niya pa dito mga kababayan, and is to be flown to The Hague, the Netherlands ASAP. As soon as possible daw, kailangan mailipat agad sa The Hague mga kababayan. So, what I'm trying to point out here mga kababayan, kasi mismo sila, no, itong taga-ICC ang nagsasabi na kailangan i-turn over to the law enforcement officer of a member state. Ibig sabihin, miyembro. Ang tanong nga dito mga kababayan, miyembro ba talaga ng ang Pilipinas ng ICC? Kasi baka mamaya, no, hindi lang nagiging transparent sa atin yung gobyernong ito. Mamaya pala miyembro na pala tayo ng ICC pero hindi lang tayo pinapaalam, di ba? At the end of the day, we are already a member again, no, ng ICC. Well, anyway, wala naman tayong magagawa dyan kasi sila pong may makapangyarihan. Pero what I'm trying to point out, kung membro man tayo ng ICC mga kababayan, dapat, no, ay maging transparent po ang gobyerno at hindi po nila itago yan sa publiko. Di ba? Kasi hindi naman po tinago ni dating Pangulong Duterte ang pagkalas natin sa ICC. It is being disclosed publicly. Di ba? Kaya napapaisip ako, ito, opinion lang ito mga kababayan. Kasi di ba, wala namang jurisdiction ng ICC but still they can operate sa Pilipinas like we are a member of the ICC. Kaya napaisip ako mga kababayan, baka mamaya membro na pala tayo ng ICC, hindi lang dinidisclose sa public, di ba? Well, anyway, ang sabi ko nga, they are in power, kaya wala tayong magagawa. Okay? Ito, President Duterte mga kababayan, no? Ito mga kababayan, pakinggan po natin itong si former President Duterte. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Kung general naman ngayon, alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung charge sa kanya ngayon. Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. No?
And then, hindi pa kayo na, ano na, ganito ginagawa natin, sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. So yan mga kababayan, no? Sumusunod sa ICC ang Pilipinas kahit hindi membro. Wow, how powerful, no? Napaka makapangyarihan naman at napaka masunurin naman, no? Ng ating mga kapulisan. Mabuti pa sa ibang lahi, sumusunod kayo. Ha? Oh, well, anyway. Withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman to, sir? Sir. There's naman doon blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you are the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So yun, mga kabay, talagang kine-question ni former President Duterte yung pagkaka-aresto sa kanya, no? Because wala silang natanggap na dokumento or warrant of arrest, mga kabayan, no? Kaya mga abogado ang mga ito, hindi mo talaga ito maiisahan kung baga. Oh, yun nga pong sinasabi ko kanina sa thumbnail natin, mga kabayan, na yan sumusunod sa ICC. Oh, kahit hindi miyembro ang Pilipinas, sumusunod pa rin sa ICC. Wow. That's why mapapaisip ka talaga, mga kababayan, kung are we really not a member? Ha? Baka mamaya membro na pala ang Pilipinas, no? Nag-member na pala ulit si President Bongbong Marcos Jr. sa ICC. Well, wala naman tayong magagawa diyan. Pero sana maging transparent, no? Maging transparent at isa publiko. I-disclose sa public yung anumang dokumentong yan, no? Na tayo ay membro nga. Kung membro man, yan hindi ko sinasabi na tayo ay membro, but I'm thinking of it, mga kababayan, at maybe ganun rin po ang iniisip ninyo sapagkat nakapasok na nga po ang ICC, no? O yan, mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto nga, nako, Cheese Escudero, parang nagkakaroon po ng laglagan, na Cheese Escudero binunyag na sa media, BBM Tambalisa Timbog. Yan ito, mga kababayan, pakinggan po natin to. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang tila kumpiyansa ang senador na si Cheese Escudero na hindi maliligal ang unconstitutional kung hindi sang-ayon sa saligang batas ang 2025 national budget. Ito ay matapos nanindigan ng senador na si Cheese Escudero na basihan ng General Appropriation Act o GAA ay ang enrolled bill at hindi ang anumang mga report bago nito. Gaya na lamang di umano ng BICAM Conference Committee report, muling binigyang diin din ng senador na walang kulang sa GAA at ang kwestiyon bilang unconstitutional ay batas o ang GAA at hindi ang report. Pero bago ang lahat, mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga, mga ka-update, ayon kay Senator Cheese Escudero, clerical error o mali sa pagkakasulat ay maaaring itama at maaari din anya itong punuan kung may pagkukulang. Bukod rin dito ay sinabi pa ng senador na may desisyon di umano ang Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal na pinagdidebatihan o ang BICAM report, ang tawag anya rito ay journal entry rule o ang enrolled bill principle. Welcome din di umano kay Senator Cheese Escudero ang anumang petisyon para kwestiyonin ang batas na ipinapasa ng Kongreso. Anya oportunidad ito ng Supreme Court na ikatlong sangay ng pamahalaan
Para makilahok sa proseso ng budget, paliwanag pa ng senador na si Chis Escudero, ay nakalagay sa talata na nasa pinakahuling pahina ng BICAM report na may otoridad ang Committee on Finance and Appropriation kaugnay ng anumang mali o pagkukulang sa dokumento. Ayon pa kay Senator Chis, ay hindi masasabing walang ganitong pagkakamali noon. Ang pagkakaiba lang marahil anya ay matindi ang bangayan, away at hidwaan sa pagitan ng politika. Kaya So mga kababayan, no, etong si Senator Chis Escudero, di mo talaga mabasa kung ano talaga ang ano niya, no. Eto lang, kung meron man, sabi niya, baka, well, kung may nangyari daw na ganito rin noon, no. Bakit hindi naisa publiko kung may nangyaring ganyan, di ba? Dahil pinupolitika ngayon, ganun. Or talagang nabisto lang ngayon yung mga ginagawang ganyan, no, mga kababayan. So, anyway, opinion naman yan ni Senator Chis Escudero. anya, bawat isang bagay ay dinadaan sa microscope o matinding ilaw. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito ay hindi naman mapigilan ang marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing. Or baka mga kababayan, hindi naman, ito siguro ko, mga legal po yung sinasabi ni Senator Chis Escudero. Pero what I'm trying to point out mga kababayan, kasi siguro ngayon, no, ano siya, todo po siya ng depensa. Kasi isa rin po siya sa nalilintikan about dyan sa BICAM report na yan, di ba? Kasi membro po ang Senado at siya po, no, the Senate President itself is a member of the bicameral committee. Oh, sila ni House Speaker. Ngayon, may lumabas na ganito. Oh, ganun din naman Nung una talaga, puro sila denial. Di ba? Pero nang lumabas na, eto na. Nandyan na nga, gumugulong na sa Supreme Court, di ba? Papatawag na nga si Stella Kimbo to answer. No, yung sinasabi niyang typographical error na pwedeng i-correct ng mga technical staff. Nako, sino kaya itong mga technical staff? Ipapatawag din di ba? At komento sa mundo ng social media. At ayun pa nga sa kanila, grabe na ang nangyayari sa Pinas 2025 na. Magulo pa rin ang politika sa Pinas. Noong si PRRD ang nakaupo, wala namang ganyan na nangyayari. Salamat Attorney Vic Rodriguez sa pagsulong mo sa mga blankong BICAM items. Parusahan ang mga magnanakaw at mga sinungaling mga congressman at senador. You are a modern day hero, sir. Salute to your bravery, courage, and boldness in standing for truth and justice for our country and all of the law-abiding and patriotic Filipinos. Tayo ang pag-asa. Pag di tayo kumilos, walang mangyayari sa bansa natin. Di natin alam ang magiging resulta ng hustisya. Alam natin na pag money talks na, lahat kayang baliktarin. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Pero teka lang, no. Sabi niya po, yung GAA daw, no, ay based doon sa bicameral report. So, ibig sabihin mga kababayan, kung may mali doon sa BICAM report, probably may mali rin po sa GAA. Kaya nga, mayroon pong nag-fill in the blanks mga kababayan. Mayroon pong nag-fill in the blanks. At sinasabi, clerical error daw or typographical error, kaya technical committee.
technical group yan. Yung nag-asikaso. Ang swerte naman itong mga technical group na ito. Di ka na decide whatever the amount is, no? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.